Ayun nga, good morning mga suki ko. Ay, ano na bang date ngayon? January 14, 2025. Ay, 2026, sorry po. So, ayun nga, marami pa rin nagtatanong sa atin paano daw po ginagawa yung mga narrative. Ganyan. So, yung mga narrative ninyo, simple lang yan. Simple lang po, wag nyo pong pahirapan yung sarili nyo. Pag may pinagawa sa inyo, like for example sa akin, ang narrative ko po ay PE1, PE2, PE3, PE4. So, humanap po ako ng paraan kung paano ko magagawa yon. So, una, gumawa ako ng walking and jogging fitness 1 na yon. Tapos, pumunta ako sa fun run. Tapos, nakipag-coordinate ako sa isang eskwelahan dito sa amin, sa elementary. Naging volunteer po ako sa mga bata na nagpa-practice. Nakikipag-practice po ako ng mga laro sa bata, table tennis, badminton. Araw-araw po ako doon, 1 linggo sa kanila. So, ganun po ang ginawa ko. Yung panglima, siyam kasi ang narrative ko. Yung panglima, ang narrative na yun ay yung art appreciation. So, paano mo ma-appreciate yung isang art? So, syempre, puntahan mo yung art gallery o kaya yung museum para ma-appreciate mo siya kung ano yung meron doon. Napakasimple lang, no? So, may mga nagtatanong kasi, paano daw yung mga appreciation tungkol daw doon sa dancing, sa mga drama-drama, yung mga ganun, no? So, Mami, mga simpleng tanong mo naman ay kaya mo nang sagutin yan. So, yun po. Paano ba ang gagawin mo? Ganon, no? So, sabi nga nila, paano mo makikita yung isang bagay na hindi mo pinupuntahan? Paano mo ma-experience yung isang bagay kung hindi mo i-experience? O, di ba? So, number 5 yon, yung aking appreciation of art. Number 6, yung ating siyam kasi yung narrative ko, works and life of Rizal. O, siyempre anong gagawin ko? Punta ako sa Rizal Park. Titignan ko yung mga nakalagay doon na mga sulat-sulat. Babasahin ko. At the same time, magbabasa kayo ng libro. Ano ba yung buhay at ano ni Rizal? Ganon. O, pagkatapos, yung ano bang tawag doon? Yung parang community services. O, number 7 ko yun. Yung community services ko, ano ba yung ginagawa dyan? Like for example, sa eskwelahan, brigada eskwela. Yan. Pwede kang mag-donate ng mga produkto doon pwede kang mag-donate ng mga cleaning materials sa eskwelahan. Pwede ka rin naman maglinis doon. Ganon. For example, may feeding, pwede kang sumali doon. Yung mga ganyan. So, yun po yung mga gagawin natin sa narrative report, no? At tapos, ano pa ba? Yung sa akin naman ay yung, ano na nga ito? Nakalimutan ko ang tawag doon. Pero, mga ano daw, mga historical historical location or dito sa buong Pilipinas. Ano ba yung mga historical location? Like for example, Rizal Park, historical location din yan. Intramuros, sa isang lugar, for example, sa Bataan, ano ba yung mga historical places doon? Syempre puntahan mo. Ganyan yun, no? Tapos sa Pampanga, ano ba yung mga historical, kagaya dito sa Pampanga, ang mga historical occasion or mga piyesta ng anong tawag dyan, yung Ligligan Parol, yan, yung mga ganun sa amin dito. Tapos mga historical places, ano ba yung historical places ng Divisoria, ng mga ganun. So,
i-experience mo yun. Kaya, kasi nakalagay doon, may picture ka dapat doon sa lugar na yun. So, ano ba yung mga na-experience mo? Ganyan. Tapos, mayroon din ako sa fitness pala, yung Zumba. Yun, nakipag-Zumba talaga ako. Tapos, nagpa-picture ako, nagpa-video ako sa asawa ko. Yun. Tapos, ano pa ba? Siyam yun madami yung ano ko na yun. Tapos yung tungkol naman dun sa community services ay doon sa eskwelahan ng anak ko, high school naman siya, ay ano kasi kami, classroom parents, kami doon, classroom parents, officials, president ako dati doon So, anong nangyari? Nag-donate kami ng electric pan, cleaning materials din, ganon. Tapos, may isa pa, nakalimutan ko po yung isa, shampoo kasi yung aking narrative report. So, yun, kung ano yung nakalagay doon sa narrative report mo, yun yung gagawin mo, no? For example, may nagtanong nga sa ating kahapon dyan, ang katanungan niya ay gender development skills trainings, no? Gender development skills training. So, ni-research ko po yon. Ang kailangan pala doon ay tawag dito, para maiwasan yung mga discrimination. So, parang ang nakalagay doon, self-improvement, parang ganon. So, kailangan mong mag-attend ng mga ganong klaseng bagay, makipag-seminar sa mga ganon, makipag-skills training, ganon. Tapos, may mga skills training din naman na parang narrative kasi yun, yung mga skills training, parang narrative report din yun. Tapos, mayroon na naman dyan nagtanong, dancing, singing. So, gawa ka ng paraan kung paano mo masusolusyonan yon. Pwede kang umattend sa drama, theater, ganon. Pwede kang umattend sa singing contest, yung mga ganon. Pwede kang umattend sa mga ganon, ha. Tapos, yun lang naman karamihan yung mga nagtatanong sa atin, no? Sa mga narrative reports. So, tapos pag pinrint nyo yon, kailangan may picture kayo kung saan yung lugar na yon. Tapos yung sagot nyo naman ay anong tawag dito? Yung sagot nyo naman po ay ano ba yung meron doon? Bakit kayo nagpunta doon? Tapos ano ba yung lugar na yon? Saan ba yung lugar na yon? Kailan? At tapos ano yung natutunan? Yun lang naman. So, ano ba yung mga kailangan na gagawin doon sa narrative? So, yun. What, when, where, at saka ano ba yun? Yung natutunan mo. Yun lang. So, yun lang naman yung ilalagay sa narrative reports, no? So, wag kayong ano dyan, wag kayong kabahan, huwag kayong mahirapan. Madali lang yan. Kasi sa lahat po ng mga nag-aabang ng narrative reports, yun lang. Basta manood din kayo ng YouTube, manood kayo ng Facebook, manood kayo ng TikTok, video, lahat ng mga ganyan. Umpisahan nyo na para masolve yung mga problems. Okay? Sana nakatulong.